Masayang araw po, mga ka-PL, nang dahil sa ginawa ni VP Inday Sara na maagang deklarasyon ng kanyang kandidatura sa pagka-presidente sa 2028, mga kababayan, nagkagulo na ang mga dilaw. Ha? Sila-sila na po ang nagbabanatan ngayon, mga kababayan. Kung kahapon, mga kongresista sa House of Representatives, tila nagkagulo dahil nga doon sa maagang deklarasyon ni VP Inday Sara, naguluhan sila kung babawi ba sila dahil nga sila inag-commit na di umano, nangako na sila, napipirma sila sa impeachment kay VP Inday Sara para mapa-impeach ang ating pangalawang pangulo kasi merong nanghihikayat sa kanila kahapon, di ba? Nasabi ko na po sa inyo, sa mga hindi pa po nakapanood ng video na yon, nasa baba po, nagkagulo po, di umano ang mga kongresista, mga kababayan, kasi pinaasa sila nung isang mama pinaasa sila na ang sabi ng isang mama, magre-resign na yan sa April, itong taon na ito. Ano pang kinatatakutan ninyo? Hindi naman tatakbo na yan sa pagka-presidente. Yan ang ipinapakalat. Yan po. Ayan ang ipinapakalat ng isang mama na yon na hindi na daw tatakbo si Inday Sara, magre-resign na daw ngayong Abril ng taong ito, o para makahikayat sila ng mga pipirma sa impeachment laban sa ating pangalawang pangulo. Nalaman ng ating VP Inday Sara na ganun ang ipinapakalat itong isang mama na ito. O di nagdeklara siya ng maaga, kaya ayun. Sa pagdeklara ng maaga ni VP Inday Sara, nagkagulo sa House of Representatives. Aba, ano ba totoo talaga? Akala ba natin hindi tatakbo si Inday at magre-resign? Bakit ngayon may sa press briefing niya sinabi niyang tatakbo sa 2028? Nagkagulo sila. Maaaring mababago po, mga kababayan, malaki ang pagbabago dito sa darating na impeachment sa ating pangalawang pangulo. Wala nang pipirma niyan. Kung meron man, iilan na lang po, hindi ho nila makukuha ang 1/3. Yun nga lang mabuo nila yung 1/3. Hirap na hirap nga silang mabuo Hindi nga nila mabuo. Kaya nga, gumagawa na lang sila ng istorya para maka-engganyo sila, makahatak sila, at merong mag-commit sa kanila na, sige, pipirma na lang kami sa impeachment. Yun nga ang ginawa nilang istorya. Magre-resign si Inday, hindi natatakbo. Kabaliktaran po nangyari yun. Yung 25 katao na karagdagan sa 1/3, hinahanap pa nila. Kahapon yun ngayon, nagdeklara na yung ating pangalawang pangulo. Ano nangyari? Yung 25, baka naging 50, nag-back out yung sigurado yan, mga kababayan. Sigurado yan. Yung mga nag-commit na, napipirma sila sa impeachment Inday. Sigurado yan. Nag-back out na yan. Hindi na itutuloy yan. Alam nyo naman po ang politika, mga kababayan. Laro po ito. Maraming laro sa politika. Ngayon, kakampi kita, bukas kalaban na kita. Alam na po natin yan. Ngayon, nag-commit ka na susundin mo yung gusto namin. Bukas. O baka mamaya lang. Ilang oras lang mababago na. Yung mga napag-usapan ninyo. Ganyan po ang politika. Kaya, hindi malabong mangyari na yung Kamara ngayon, sobrang divided na po, mga kababayan. Sobrang divided na at marami nang magsisipagtalunan sa kampo ng ating pangalawang pangulo. Sigurado, ganyan po ang politika. Ngayon, dito na po tayo sa pag-uusapan po natin, mga kababayan. Bakit ko nasabi kanina na kahit mga dilawan, nagkagulo dahil sa maagang deklarasyon ni VP Inday Sara. Eto, mga kababayan, si Trillanes, si Trillanes, binabanatan na si Bam Aquino. Ito po ang sabi ni Trillanes. Marami tayong pag-uusapan kaya tune in na po kayo, walang bibitaw. Maganda po itong mga susunod na pag-uusapan pa natin. Ito, papogi lang, sabi ni Trillanes, papogi lang daw. Sige. Tinawag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na puro papogi sa mga DDS si Senator Bam Aquino matapos itong ipahayag na nararapat sa korte sa Korte ng Pilipinas litisin ang mga individual na sangkot sa extrajudicial killing ng Administrasyong Duterte at hindi sa ibang bansa. Yun naman talaga ang nararapat, Trillanes. Huwag kang magpakabobo. Ganito, anak ng... Tama! Andito pala partner ko. Ganito, Trillanes. Inahamon ka namin. Ang kukulit ninyo Gusto nyo litisin. Nandun na tayo. Ang Pangulong Duterte naroon na sa dahig. Wala na tayong magagawa. Kinidnap na, pinadala na. Pero meron pang mga susunod. May listahan na nga. Nandiyan na sila Bato. Nandiyan na sila Bongo. Ngayon, Trillanes, hinahamon ka namin. Pakitaan mo kami na nagmula sa saligang batas sa 1987 Constitution. Na meron bang batas na kapag ka ang isang Pilipino nagkasala sa ating bansa, totoo man o hindi, pwedeng litisin sa banyagang bansa. Sige nga, Antonio Trillanes, pakitaan mo nga kami ng artikulo ng batas na nakapaloob sa 1987 Constitution. Kapag ka meron kang naipakita sa aming batas, mananahimik kaming mga DDS. Hindi na kami mag-iingay. Bakit naroon sa dahig Netherlands ang dating Pangulong Duterte? At maaaring madala rin at litisin din sa dahig Netherlands itong mga panibago na naman ngayon nalalabasan di umano
ng arrest warrant mula sa ICC. Pero pag wala kang maipakita sa amin nang sinabi ko, Trillanes, manahimik ka, nariyan ka, nag-iingay ka, kasi maaaring bayad ka. Merong taong nasa likod mo. Merong taong nag-uutos sa'yo para ito ang gawin mo. Gipitin mo ang mga Duterte kasama ng mga alyado ng mga Duterte, maging ang mga vlogger. Alam namin yan. Ihuhuli nyo kaming mga vlogger. Alam namin yan. Kaso wala ka may pakitang batas na ganun, ano? O kaya manahimik kayo. Walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Ang kulit ninyo. Ilang beses ba kayo pinanganak? Ha? Wala, hindi ba kayo marunong umintindi? Akala ba namin matatalino kayo? Akala ba namin mga naknamyawa, putak, kagagaling ninyo mag-Ingles? Ha? Pero hindi kayo marunong umintindi ng Ingles na nakapaloob sa saligang batas? Na walang jurisdiction ang ICC manghimasok sa ating bansa? Hindi nyo ba naiintindihan yan? Tama naman ito sinasabi ni Bam eh. Sumusunod lang si Bam kung ano ang katotohanan. Yan lang ang sinusunod niya. Hindi yung kahit alam na ninyong mali, pinagpipilitan pa ninyo na tama, itama, imulat talaga sa mga taong tama yung mga pinagsasabi ninyo. Hindi na bago sa amin yung style ninyo, Trillanes. Hindi na bago sa amin yan. Ang alin, ang tama, inuulit-ulit ninyo, inaaraw-araw ninyo para magmukhang totoo. Ganyan yan mga kababayan. Kapag ka ang mali, inuulit-ulit mo, nagmumukhang totoo yan. Ganyan po ang ginagawa nila ngayon sa mga Duterte at sa kaalyado ng mga Duterte. Yung walang katotohanan, tulad yan kay Inday Sara. Confidential fund, 125 million. At saka yung sa DepEd. Inuulit-ulit nila, inaaraw-araw nila. Walang katapusan. Isang taon na lumipas. Yan po ang lagi nilang sinasabi na nagnakaw di umano si Inday Sara. Di ba gay nagmukhang totoo sa mata ng ating mga kababayan na walang nalalaman patungkol sa usaping pangpolitika? Yung mga kababayan natin nagtitinda lang ng kung ano-ano dyan sa gilid. Yung mga kababayan natin na namamasukan sa pribadong kumpanya, uuwi ng bahay, hindi manunood ng balita tungkol sa politika, kundi diretso kay Cardo Dalisay. Yung mga walang pakialam sa politika ba, magmumukhang totoo sa kanila yung mga paratang nitong mga dilawang ito, mga kababayan. Mga paninira nila kay Inday Sara, nagmumukhang totoo yan. Kasi nga, inuulit-ulit nila. O walang pinagkaiba yan, sa kapitbahay mong chismosa, kuno daw ikaw, sumakay ka lang ng motor na angkas, para pumunta ng palengke, may bibilihin ka, nakita ka ng kapitbahay mo, nag-aabang ng jeep o tricycle, ikaw nakahawak ng ganito sa driver. Siyempre, para safety nga naman, di ka mahulog, naninigurado ka sa kaligtasan mo, hawak ka sa tiyan, nakaakap ng ganon. Napicturean ng kapitbahay. Ala, si Maring Esther, eto, may napicturean ko kanina. Anong ginagawa? Ala, grabe yakap niya sa angkas, baka jowa niya yun. Yung ganon, ulitin niya sa mga kapitbahay niyang, ikwento yan, hanggang sa maging chismis yan, magmumukhang totoo yan. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng grupo nila Trillanes, nila De Lima, lahat yan sila. Kahit mga Makabayan Black, alam nila na ganyan lang pagsira sa tao. Mga propagandista itong mga ito 50 taon na po silang propagandista. Gumagawa ho sila ng propaganda, mga kababayan, para pasamain ang imahe ng isang tao, para matalo ho nila sa isang eleksyon. Katulad dito sa Inday Sara. Napakalakas, front runner, higit sa lahat, nagdeklara na. Lalo pa po nila itong didiinan. Akala ho ninyo matatapos ito? Halimbawa man, hindi magtagumpay yung impeachment kay Inday Sara, mga kababayan. Akala nyo ho ba matatapos na? Hindi pa po matatapos. Hanggat hindi po magiging presidente si Inday Sara, tuloy-tuloy pa po ito. Tuloy-tuloy pa po itong paninira sa mga Duterte. Asahan na po natin yan. Hindi ho titigil ang mga yan hanggat hindi maupong presidente si Inday Sara. Kahit nga maupo yan Kahit nga maging presidente na si VP Inday Sara, nariyan pa rin po yung mga paratang sa kanya Hindi ho matitigil yan. Kasi ganyan po ang politika, siraan, batuhan ng putik. Ngayon, kung ikaw matino, nakasuporta sa mga politikong karapat-dapat suportahan sa palagay mo kasi matino ang ginagawa nitong politician na ito, panindigan mo yan. Mamili ka rin ng politikong dapat mamuno, malinis, hindi magnanakaw, walang iba katulad ng mga Duterte. Ganyan. Kung pipili ka rin lang, Trillanes pa, nako, huwag ka nang bumoto sa susunod na halalan. Yan, papogi lang daw, sabi ni Trillanes. Nainis na siya, kay Bam Aquino. Nabad trip siya sa mga katropa niya, mga kababayan. Hala, sige, kayo magbanatan dyan. Kayo magbatukan. Magbanatan kayo araw-araw. Para masiyahan naman kami habang kumakain kaming popcorn, pinagtatawanan namin kayo, mga animal kayo. Ito pa, isa pang balita, mga kababayan. Habang ang ating mga kababayan, kababayan natin mismo sabagay kababayan din naman natin isusunod ko na pag-uusapan natin. Habang ang mga kababayan natin busy sa paninira sa ating pangalawang pangulo, samantalang di hamak na mas may alam sila pagdating sa politika kasi naturing ng mga politician daw sila. Pero politician na ang motibo, siraan ang kalaban para sila ang maupo. Buti pa, itong sikat na batang ito, mga kababayan, bata ito bata, panoorin natin itong video.
nung malaman niya po, mga kababayan, na nagdeklara na si VP Inday Sara sa 2028 ay tatakbo siyang presidente. Tuwang-tuwa itong batang ito. Mga kababayan, hindi ko alam kung nakatira ba ito sa Amerika o sa Pilipinas. Alam niyo naman po ang mga bata ngayon kahit na sa Pilipinas ay mga Inglesero, di ho ba? O ito po, tuwang-tuwa, natuwa lang ako. Kaya ko po ito sinama dito ngayon sa pag-uusapan natin kasi, di ba, wala pa tayong nakikitang bata na natutuwa kay Marcos. Wala. Pero kay VP Sara, ang dami. Katotoo lang, o isa na po ito patunay, panoorin po natin. Oh my God, guys. We just watched the news, and the Vice President, Sara Duterte, is announced that she'll be running for the Filipino president in 2028. Yay! Woohoo! And I'm so excited. And keep praying for her, and We support her all the way. yeah, Mom. And I just wanted to say, I have a little message for the Vice President, Sara Duterte. Stay strong, be brave, and we believe in you. I know you can do this. We love you, and we'll always be rooting for you. Yay! Yay! Bye-bye! See you in the next vlog or live. And, Halong Amping, that's my signature. Oh, marami pa pong video itong batang ito, mga kababayan. Meron pa nga isang video siya na nabanggit niya ang mga makabayan black na nag-file di umano ng ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara. Maraming video to. Nagustuhan ko itong batang. Itong galing kasi na-amaze lang ako ba na sa ganitong edad niya na napaka-updated niya sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa politika sa ating bansa. Especially sa ating pangalawang pangulo na dinudurog po ngayon ng mga dilawan, ng pula at ng mga kakamping. Ang suporta niya, syempre, walang iba kundi sa ating pangalawang pangulo. Na-amaze lang ako. Bilang isang DDS, sabi ko, ibang klase talaga ang karisma ng mga Duterte. Kasi dahil yan sa mga matino nilang mga paglilingkod, tunay, tapat sa naserbisyo sa bayan at sa mga kababayan, kahit bata, na-appreciate ang kabutihang ginagawa ng mga Duterte. Wala pa ako nakikita sa totoo lang. Nag-ikot ako sa social media na sana makakita ako ng kahit isa lang na meron man lang isang bata na pinupuri si Bongbong Marcos. At kagaya nito, wala ako. Meron bata, binabastos siya. Gatong edad din, tinatawag siyang bangag. Na, matagal na yun nakita ko, hinahanap ko kahapon, hindi ko na makita. Hayaan nyo, pag nakita ko, ipapakita ko po sa inyo, papanood ko po sa inyo. Wala ako nakita ngayon na batang nagugustuhan si Bongbong. Wala. Pero VP Sara, napakarami po. Sa susunod, magpapakita ko ng ibang batang natutuwa, nagugustuhan. At mahal na mahal ang ating pangalawang pangulo. Okay, o ito pa isa, mga kababayan. Kung kahapon po, nasabi ko po sa Birada Aguila, nasabi ko po sa sarili kong vlogs at kanina dito sa video ito, nasabi ko rin po sa inyo na di umano merong isang mama, isang tao na umiikot ngayon dyan sa House of Representatives para manghikayat mga kababayan manghikayat ng mga kongresista na maaaring pumirma sa impeachment sa ating pangalawang pangulo para mapa-impeach ang ating pangalawang pangulo. Ayon po dito kay Corina Sanchez, mga kababayan, meron di umano mga nahikayat na mga kongresista na huwag bumoto sa impeachment laban sa ating pangalawang pangulo. Naniniwala ako dyan. Bakit? Bakit? Yung mga mga congressman, kahit sabihin pa nating makasara o hindi, yung mga hindi makasara, yung mga galit na galit sa Duterte, nag-iisip na yan. Maaaring kaibigan niya yung mga aliado ng mga Duterte. Magkakaibigan naman sila dyan sa House of Representatives. Magkaiba ang kulay niya sa politika pero magkakaibigan niya sila. Magkakakumpare yan sila. Maaaring nagsabi itong isa na, pare, wag ka nang pipirma, delikado ka dyan. Laglag ka sa 2028 election, maniwala ka sa akin. O ito po yung video ni Corina Sanchez, mga kababayan, panoorin po natin. Nakatayo pa rin kahit binabato, hindi natitigil. Tatakbo ako presidente. Nagulat ka ba? Nagulat ako sa timing. But then, considering that the impeachment case, resurrection is imminent, then this is the perfect timing for her. Yeah? Hindi ba? Yeah, I guess a lot of people were looking into saying they're not surprised. Alam naman natin na tatakbo. At least that's what we think. Pero yung timing, nangyari nga bago ang impeachment, hearing ng impeachment complaint sa House of Representatives. But also on one side, at least it's good. Somebody already declared, right? 1 year and 3 months prior to the elections, kung tama ang aking. O ito, meron akong theory. Dahil lang sa Marites ito, na mayroon daw mga ilang congressman na naghihikayat ng wag bumoto para sa impeachment. Ang kapalit ng hindi sila pag-iinitan, susuportahan, at dahil sila kinakabahan, dahil wala pang karapat si VP Sara at mataas siya sa survey, parang yun ang balak nila. Mag-a-abstain or mag-a-absent. Interesting. Pwede. Pwedeng ganun din. Kaya, kailangan niyang yun, panindigan. Walang ambagan dyan, ma'am, ha? Wala kang bagay. Hindi lang, kasi 2 million lang, di ba kailangan 20? Abstain? Ano, yes or no? Oh, either you are for the impeachment or you're not. Either the charges are valid for you or it's not. Huwag yung abstain kasi
Either you believe it or you don't. Either you're That's for it. it or you're against it. Correct. Eh, paano iba sila mag-isip? Either I make it or I don't. Eh yun na nga, yun talaga yung tinatawag na political survival. O, di ba? Nabanggit pa ni Corina, mga kababayan, na kahit na binabato siya, binubugbog na ang ating pangalawang Pangulo, pero nagdeklara na tatakbo ako, magpipresidente ako, magiging kandidato ako sa pagka-presidente sa 2028. At yung marites ni Corina Sanchez, akala ko ako lang may marites kahapon sa Birada Aguila, mga kababayan, eh meron din palang marites, Corina Sanchez, eh hindi ho maiiwasan talaga yan. Kasi merong mga bulong-bulungan, merong mga kwento-kwentong makakarating sa mga vlogger, no? Sa mga mainstream media, tulad nila, Corina, meron, di maiiwasan yan. May mga impormasyon na pumapasok, nasasabi sa amin. Pero, parang marites lang ang datingan kasi wala naman tayo maipakita ng mga pruweba. No? Pero, ayon nga sa sinabi ni Corina Sanchez, eh, meron di manong mga kongresista na nahikayat. So, ibig sabihin, merong mga kongresista na mga nahikayat na para huwag pumirma sa impeachment kay BP Inday Sara. Sa madaling salita, kung mayroon ng mga nahikayat, mayroong mga naghihikayat. Natural yan. Dalawa yan, mga kababayan. Kontrahan dyan sa House of Representatives. Kaya nga, kahapon, pagkatapos po ng, tawag ito, ng deklarasyon ni Inday Sara, nagkagulo bigla sa House of Representatives. Bakit? Kasi nauna yung mga nanghikayat para pumirma sa impeachment kay Inday Sara. Which is, ito yung gustong ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Naunang nanghikayat yun. Ngayon, nung magdeklara si Inday kahapon, mga kababayan, lumutang ngayon itong isa pang grupo na maituturing natin na mga nanghihikayat din. Kapwa din nila kongresista na huwag ka nang bumoto. Yari ka. Hindi ka mananalo sa 2028 o mamili ka. Napa-impeach natin si BP Inday Sara pero tambay ka na sa bahay nyo. Baka hindi ka na iboto ng mga kababayan mo. Di ba? Natural yan. Paramihan ngayon ng tao, mga kababayan. Eh, talunan na nga eh. Over the backwood na nga ngayon eh. Oh, marami na nga mga aliado di umano, mga kababayan. Aliado ni Marcos na nag-iisip na po na lumipat na sa kampo ni BP Inday Sara. Marami na. Sunod, pag-uusapan po natin yan. Kukunin ko lang po yung tamang impormasyon, mga kababayan. Dito lang po muna tayo sa mga sinabi na ito ni Corina Sanchez. Ngayon, mahihirapan silang sumagot ng yes or no pagdating ng araw na pirmahan na para mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. So anong gagawin ho nila? Siyempre may schedule yan eh. Malalaman ng mga kongresista kung kailan yan. Ang gagawin nila, abstain kung nariyan sila sa House of Representatives. Ngayon, para pinaka-safety na pamamaraan, hindi sila mapag-initan, hindi mawala yung kanilang pondo, pasuportahan, nandiyan pa rin yung suporta nila, mag-a-absent na lang sila. Ha? Mag-a-absent na lang sila. Eh, nariyan lang yan. Pero, pumalag si Pinky Wave, sabi niya, political survival, kailangan mo mamili sa dalawa, yes or no lang. Huwag kang mag-a-abstain. Huwag ka rin mag-a-absent. Dapat, political survival ito. Mamili ka sa dalawa. Maganda nga yun. Yung sinabi ni ni Pinky Wave. Kaso, hindi pa tapos ang laban eh. Di ba? Meron pang hanggang 2028. Itong mga kongresista na merong magandang plano sa lugar nila. Ito toong kongresista matino ha, kasi may mga hindi matino, may mga liko-liko ang utok ba? May mga saltik. Mga kawatan. Ayan. Sa madaling salita, hindi tayo mahirapan. Ito mga matinong kongresista, marami pa naman dyan sa House. Kinakailangan pa rin nila ng mga budget, mga kababayan, para meron po silang magawang proyekto. Meron silang maipagmalaki at may maipakita sa kanilang mga constituents na meron tayong proyekto sa taong ito. Dapat every year, merong mga proyekto yung mga yan. Natatakot sila na mawalan sila ng pondo, hindi bigyan ng proyekto. So, ang gagawin nila, nariyan lang sa dalawa. Either abstain or absent. Okay na rin yan. Pero sa ngayon talaga, mga kababayan, ang House of Representatives daw, parami na po ng parami ang bilang, araw-araw nadadagdagan po ang bilang ng mga kongresistang handang suportahan ang ating pangalawang Pangulo. Kanya-kanyang baliktaran na po, mga kababayan, ang nangyayari ngayon sa House of Representatives. Dahil nga sa maagang deklarasyon ng ating pangalawang Pangulo, nag-iisip na itong mga kongresista di umano, mga kababayan, na wag na lang silang pumirma sa impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, lalong-lalo na yung mga nag-commit doon sa mga nanghihikayat na pumirma kayo sa impeachment kay BP Inday Sara, nakapag-commit na sila. Kasi nga hindi nila alam na tatakbo si Inday Sara sa pagkapangulo sa 2028. Kasi ang ipinapakalat nito isang mama di umano, magre-resign si Inday Sara ngayong Abril. Kaya sila nag-commit na. Nangako na silang pipirma sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaso na bago pong istorya. Kasi biglaan nga na nagdeklara ang ating pangalawang Pangulo. Kaya ang nangyari ngayon dyan sa House of Representatives, mga kababayan, kanya-kanyang talunan na. Yung mga kongresistang aliado ng mga Duterte, dati kapiraso lang yan. Ngayon, dumami. Yung mga hindi ka-aliado ng Duterte, kanya-kanyang nagsisipagbaliktaran na. Nagkagulo na po ngayon, mga kababayan, sa House. Sa totoo lang. Marami tayong aabangan, mga kababayan, sa mga maniwala kayo sa akin. Ito, hindi po sa pagbubuhat ng bangko na kuno, marami akong alam. Pero mga kababayan, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo, meron tayong kaibigan ng mga kongresista. Ang dami po.
Dami mga congressman ng mga aliano ng Duterte. Nagsasabi ho sa amin yan. Itong mga susunod na mga buwan, buwan na lang, wag na lang linggo. Itong mga susunod na mga buwan, di umano mga kababayan, alam niyo po ba? Magsisipaglutangan na itong mga kongresistang handang suportahan ang ating pangalawang Pangulo. Hihikayatin nila yung kanilang mga constituents na suportahan si Inday Sara sa darating na 2028 election. Yan na ang mangyayari. Abangan natin yan sa mga susunod na buwan mga kababayan. Meron na pong nakapagsabi sa akin. At mangyayari talaga yan kasi ganyan po ang nangyayari taon-taon. Every time na magpapalit ng Pangulo ang ating bansa, kanya-kanyang baliktaran, natural na po yan, kalakaran na po yan mga kababayan ng mga politician. Di po ba? Tama? Ayos? Agad dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.